So ito na nga po siya kasi last night we already have seen the winners of the Metro Manila Film Festival, and congratulations to all of the winners. I have no question about it because you really deserve it. At lalo na this year, 2024, we have seen a lot of really good yung mga movies na yan, 10 nga po sila, at nakakatuwa. However, very notable din kasi yung nagiging problem na over the years, lalo naman yung tinatawag nga natin critically acclaimed na mga movies, ayun pa yung mga mahina sa takilya. And we cannot blame that because it's very subjective, lalo na kasi kung ang mga viewers naman, they have this na paborito, di ba? Natural. And we cannot blame that kasi being fan yun and it is their money at dahil nga consumerist tayo, so definitely kung ano man yung gusto ng mga tao, yun ang kanilang susuportahan. Wala naman talagang pilitan yan, di ba? However, syempre, doon tayo sa tipong sinasabi nga natin na we should be giving other a chance, lalo na yung mga critically acclaimed nga daw at lalo yung mga matataas, yung mga kumaganda panalunan. Pero let's just put it this way, siguro it's also about time for us to come up. Kasi lagi naman yun ang problema taon-taon na. So, dapat meron tayong solusyon sa mga ganyang klaseng usapin. And we have seen that probably may kanya-kanyang niche. At may ibang tao talaga na hindi naman talaga gusto o bet yung pumupunta pa sa sinihan these days. Lalo na, di ba, na very sanay na tayo. We're so used of streaming movies online. As a matter of fact, marami naman po talaga sa mga even Hollywood movies, talagang they go into digital streaming. So, I think the Metro Manila Film Festival, they have done that during the pandemic. Kaya lang, kailangan na may konting control, monitoring, kasi syempre mataas ang piracy dito sa Philippines. And that is why, diba, kung nasubukan niya last time, ituloy-tuloy pa. And I really believe that we should not be deserting the options of streaming online, lalo na kasi sa panahon ngayon. Ngayon, nakikita po ninyo, no, actually parang ang dami na rin mga negosyo online, nagkakaroon din ng mga problema. So, it's really the most opportune time, lalo na kasi, no, bigyan natin ng tuon yung seguridad, lalo na yung monitoring or surveillance ng mga activities online. And unfortunately, syempre, hindi mo na maiiwasan yan. Marami na talagang mga hindi kaaya-aya. Maski pag yung negosyo, nagkakaroon ng problema, matatawag nga dyan, may mga scam pa, di ba? So, what can we really do about this? Una-una, marami na ho mga NGOs at marami tayong mga kaibigan na nakikita natin, no, nagtumutuon ng pansin, lalo na dito sa monitoring, surveillance, mga scams na yan online. And we can't help it. We can't help it because we are trying to understand it further, yung behavior, yung tinatawag nating technographics ng mga tao online. And I really wanted to make sure and appeal also to the authorities na magkaroon din tayo ng konting advancement sa technology, lalo na sa skills and development ng mga staff. Lalo na we're talking about safety and security of our people. I guess this is not new to us anymore. We just really have to focus, magkaroon pa lalo ng mas magandang mga inisyatibo, magkaroon ng mga advocates na talaga po na magbibigay po ng daan upang pagtibayin pa, bigyan pa ng magandang konkretong pagdidisiplina. Kasi hindi na ito maiiwasan, lalo sa mga darating pang mga panahon. We have seen already a lot of technology, the artificial intelligence as well is already here. We really have to make sure this is being used in a proper way. At lalo na po yan kung ito yung makakatulong sa hanap buhay. Kaya hindi na ito maurungan. Kailangan lang natin ng konti pang gabay at konti pang pagsisiyasat, lalo na mga tao sa otoridad. Kasi marami ito nagiging daan para magkaroon ng abuso o mga bagay na hindi kaaya-aya. So, yun po ang ating appeal. Kailangan po natin pagtibayin pa. Tayo po mismo makipagtulungan sa mga otoridad, magbigay pa po ng magandang impormasyon kung paano pa po mapapatibay ang mga ito. Darating ang midterm elections, alam po natin na dito din magiging mas maingay pa at maugong pa ang mga kampanya online. Pero ang tanong, sino nga ba mag-monitor? At paano nga ba nila mamomonitor ang mga ito? So, I think it's early and we're just on time to discuss on the policies, particularly on how we could move and engage our fans or let's just say communities to make sure that this particular platform would be more used
to our advantage in a very proper and, let's just say, legal way. So again, ito po ay isa sa mga bagay na pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po.